Yes, Brad, this week we're gonna have a series na tinatawag nating Close Encounters. Ito po yung kwento ng mga individual na malapitan na encounter si Jesus. After na-encounter na to, totally na bago yung direksyon ng mga buhay nila. Naniniwala po ako na kapag tayo may genuine encounter, hindi lang yung napadaan ka sa simbahan, napaupo ka, o tapos na hindi po. Talagang genuine encounter, hindi tayo mananatili sa kasalukuyan nating estado. Simulan po natin sa kwento ni Zacchaeus. Alam niyo po, one time pumasok si Jesus sa Jericho dahil doon daan papuntang Jerusalem. Isang lalaki doon pangalan Zacchaeus. Siya'y ubod ng yaman dahil pinuno siya ng mga tax collectors. Ngayon, wala tayong idea sa modern day hero tulad natin, pero galit po yung mga tao sa mga tulad ni Zacchaeus during that time kasi dating traidor sila. Nagsisilbi sila sa sumakop na bansa ng mga Roma. Kaya out of curiosity, gusto niya na makita si Jesus. Dahil hindi siya pinalad ng height tulad ni Wemby, okay, siya po umakyat sa puno upang masilayan lang si Jesus. At laking gulat niya, puminto si Jesus sa tapat niya at sinabi, di ba tayo mag-dinner sa bahay mo, Zacchaeus? Nagtaka po yung mga tao, bakit katulad ni Jesus na isang spiritual na tao, makikihalubilo sa makasalanan at ganid sa yaman na tulad ni Zacchaeus. Of course, pumayag si Zacchaeus at habang kumakain sila, nag-share si Jesus ng mga katuruan at laking gulat, ito po yung pinaka-sentro ng kwento. Tumayo si Zacchaeus at nagsabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mahihirap ang kalahati ng kayamanan ko. At kung may nadaya man akong sino man, ibabalik ko yung bayad ko na 4 na beses sa kinuha ko sa kanila. Wow! Pag tinignan po natin, anong nangyari? Bakit isang simpleng dinner na iba yung takbo ng puso na itong si Zacchaeus? Ano niyo po nangyari? Na ibang kanyang pananaw, dahil dati sinasamba niya pera, mali-maletang pera. Ngayon, si Jesus na yung pumalit sa trono ng kanyang puso. Kasi po, one way or the other, lahat po tayo may sinasamba. Career, pera, okay, maaaring yung addiction natin, ano man ang umuupo pa sa puso natin. Kung sino may nakaupo dyan, yun ang ating sinasamba. At pag hindi si Jesus yan, ibang bagay yan. Ang tawag po ron, idolatry. Na iba po pananaw ni Zacchaeus. At sabi nga po sa Marcos 8:36, ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? Sabi niya, what good for a man to gain the whole world kung papunta ka naman ng impyerno? Kaya po sa mga nakikinig ngayon, ako po ay araw-araw na lang na kumakatok sa inyong mga puso. Right? At ang joke nga namin ni Brother, baka tulog pa kasi yung mga dapat makarinig, pero baka may gising naman. Kung kayo'y merong idolatry sa puso, meron dyan nakaupo na hindi dapat nakaupo dahil dapat si Jesus lamang yan. Tayo magsisi sa ating mga kasalanan at sambahin ang tunay na Diyos. Yan ay si Yesu Cristo. Kaya, again, gusto ko lang ma-encourage si Zacchaeus na iba ang pananaw sa pera, na iba ang pananaw sa kayamanan dahil nagkaroon siya ng Diyos sa kanyang puso. Ulitin ko, Marcos 8:36. Ano ba mapapala ng isang tao? Kumapa sa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo, pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya. Tayo manalangin, Panginoon. Alam ko nga, tulad ni Zacchaeus, kami rin po ay may mga ganitong klaseng challenges. Minsan tingin namin pera ang solusyon sa lahat ng problema. Pero Lord, kung totoo to, sa dami, Lord, pera ng mga nagkabal ng yaman sa illegal na pamamaraan, sana wala na silang problema. Pero Lord, hindi pera ang solusyon sa aming mga problema, kundi ikaw. Kaya Lord, salamat sa mga katuruan na tulad na to, na nagbibigay dinong sa amin, na kung kami, Lord, ay gumagawa ng illegal at immoral para magkapera, itigil na nila. Lumaba kami ng patas tulad ng karamihang mga uring manggawa na nakikinig sa amin ngayon. Tulungan mo kami mag-focus sa iyo lamang sa pangalan ni Brad Jesus. Devotions. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.